Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. I'm ready. Sasagutin ko kayo. Pero kung gusto mo ng kompletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kompleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Kung inyo pong ipahintulot ang aking tatlong katanungan, nais ko po munang i-glorify ang Panginoon. Sige po. Purihin ang among makapangyarihan, purihin ang buktong na anak, purihin ang Espiritong Banal. Sumayin niyo ang pagpapala at kapayapaan ng Panginoon. Ang una ko pong katanungan ay tungkol dito sa pagkakasilang po ng ating Panginoon. Sige po. Sa Mateo 2:11, siya po ay isinilang sa bahay. Sa Lucas 2:7 naman, siya ay isinilang sa sabsaban. Alam ko po na ang sabsaban ay parte ng bahay ng mga Hudyo. Ngayon, ang hindi ko po maunawaan ay ano ang gustong ipahiwatig ni Mateo at ano ang gustong ipahiwatig ni Lucas. Basahin po natin. Yung 2:11 muna po, basahin. At nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nakalagay po ron, hindi po isinilang sa bahay. Kundi, nung dumating yung mga mago, nagsipasok sila sa bahay. Hindi nakalagay yung isinilang siya sa bahay. Hindi. Nagsipasok yung mga dumalaw na mago. Na sa Katoliko po, yun ang 3 hari, hindi ba? Wala po kasing 3 hari sa Biblia na dumalaw kay Kristo eh. Mago ang nakalagay, magi, mga pantas na lalaki. Nagsipasok sila sa bahay. Bakit ho bahay? Ganito po kasi. Puntahan natin sa Lucas. At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y ibinalot niya ng mga lampin. At inihiga sa isang pasabsaban. Ayon. Mga twed, nung ipanganak si Jesus, inihiga niya sa isang pasabsaban. Tingnan natin ang senaryo. Bakit sila nakarating sa isang pasabsaban? Ibig ba sabihin nun, ang bahay ng mga Hudyo, automatically may pasabsaban? Bakit na sa sabsaban inilagay? Sa manger, nilagay si Jesus Christ. Balikan natin kay Lucas. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Ayon, wala na ho silang matuluyan. Tandaan nyo, si Jose po ay hindi taga Bethlehem. Hindi siya taga ron. Nagpunta lang po sila roon dahil may utos si Quirinius na gobernador ng Syria na magpatala ang buong sanlibutan. There is a census being held that time. They have to travel far. Kaya pagdating nila doon sa malapit na doon sa lugar ng census, sa dain ng magpapasensus at magpapatala, wala na silang matuluyan. Napunta sila sa isang koral ng mga hayop. Kaya nung mga anak si Maria, dahil wala na silang matuluyan, wala nang lugar para sa kanila sa tuluyan, nung mga anak siya doon sa koral ng hayop, nilagay niya sa isang pasabsaban si Jesus. Ngayon, bakit pagdating doon kay Mateo? Sabi, nadatnan niya sila sa bahay kasama ang kanyang ina. Wala nang sabsaban, wala na rin koral ng hayop. Kasi ganito po,
naglakbay pa yung mga pantas na lalaki. Matagal. Bago sila nakarating doon sa Jerusalem. Pagdating nila sa Jerusalem, tanong nila kay Haring Herodes, saan asan na yung pinanganak na hari ng mga Hudyo? Kasi naparito kami para siya isambahin. Sabi ni Herodes, sige, hanapin nyo. Pagka nahanap nyo siya, balik kayo sa akin. At ako man sasamba sa kanya, sabi ni Herodes. Ngayon, nung makagaling na sila ron, sumamba na sila kay Jesus, dala-dala nila yung kanilang mga regalo. Pinagsabihan sila ng isang anghel sa panaginip. Pakisulat mo na lang yung talata kasi mahaba yung pag binabasa ko. Sabi nung anghel, wag na kayong babalik kay Herodes dahil papatayin niya yung bata. Dumaan sila sa ibang daan. Nung hintay-hintay si Herodes, hindi bumabalik, dapat bumalik agad dahil ando na sa Jerusalem. Nagalit si Herodes, nagtanong siya sa mga pantas, saan ba ipapanganak si Jesus? Sabi, nakita nila papanganak sa Bethlehem. Sabi ni Herodes, kung gayon, lahat ng bata sa Bethlehem, galit na galit, hindi na bumalik yung mga pantas patayin sa paligid-ligid ng bulubundukin ng Judea sa Jerusalem, sabi niya, sa Bethlehem, patayin lahat ng bata. Ipinasiyasat niya kung kailan ba ipinanganak ang bata. Kaya, nung may siyasat, sinabi, ang papatayin, 2 taon pababa. Ibig sabihin, 2 taon nang naipapanganak si Jesus nang dumating yung mga pantas sa bahay. Natural, wala na sa sabsaban. Dahil, ikaw ba naman si Maria, hindi mo na aalisin sa sabsaban yung anak mo, hindi na ba kayo aalis doon? Nung makapagpatala na sila, umalis na sila, umuwi na sila sa kanilang normal na bahay. Ayun. Kaya bahay po yung nasa Mateo, hindi po sabsaban. Salamat po. Salamat din po. Ang ikalwa po ay tungkol naman doon sa paglalakad ng Panginoong Jesucristo kasama ng kanyang mga apostoles. Sa Marcos 11, 13 hanggang 14, siya po ay nakakita ng puno ng igos na walang bunga. Ang puntos po ay bakit po niya kinagalitan yung puno ng igos na walang bunga, gayong hindi pa naman panahon ng pamumunga. Nandito po yun Si Jesus, punong-puno ng pag-ibig at ng hustisya. Unang-unang mapapansin nyo, walang hustisya lalabas dahil bakit niya magagalit siya doon sa puno? Sinumpa niya Mula ngayon, di ka na mamumunga ulit. Natuyo na yung puno hindi naman panahon ng pagbubunga ng higos. Kayo na nga may sabi kasama niya mga alagad niya. Pagkakasama niya mga alagad niya, wala siyang sinasayang na pagkakataon para siya makapagturo. At ang pagtuturo niya, pinagdadaan niya doon sa mga material na bagay. Doon dumadaan. Pakinggan niyo sa 3:12. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Kita niyo. Sabi niya, kung sinasabi ko sa inyo ukol sa lupa, ayaw kayo maniwala. Paano kayo maniniwala kung sasabihin ko ukol sa langit? Therefore, sa kanyang pagtuturo, ang target niya, maituro yung ukol sa langit. Therefore, sa salitang sinasabi ni Jesus, na nagalit siya doon sa puno ng igos, meron siyang makalangit na intensyon. There is something heavenly na gusto niyang ituro sa mga alagad. Ano yung itutunuturo niya sa mga alagad? Kasi kasama niya mga alagad Yung puno ng higos, di naman niya pwedeng turuan yung puno yun Di ba? Hindi naman nangangailangan ng turo yun anong turo? Basa po tayo. Sabi kay Timoteo, ganito ating mababasa. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Meron nung kasing aral sa mga ngaral ni Kristo na magsikap ka, mangaral ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Nagtuturo siya ng isang parable para matuto yung mga alagad niya na dapat lahat ng panahon nagbubunga sila. Ang sabi ni Jesus, pakinggan nyo sa 15, versikulo 3 ni Juan. Ako ang puno ng ubas. Ako ang puno ng ubas. Ang aking ama ang magsasaka.
kayo ang mga sanga. Uno. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ayon. Meron po siyang gusto na ang mga sanga magbunga. Ako ikaw ang puno, kayo naman ang mga sanga, sabi niya sa mga alagad. Dapat may bunga. At yung bunga, dapat sa kapanahunan at sa di kapanahunan ang pagbubunga. Ang katunayan po, na yun na nga ang gusto ng Ama, na o ni Kristo rin, na ang tao magbunga sa kapanahunan, sa hindi kapanahunan, sa 6 ng Roma. Pakinggan niyo. Tatapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal. Kita nyo? Kaya hindi ho literal na ibig sabihin ni Kristo nung magalit siya doon sa puno ng higos, may papakinabangin ba siyang mapagalitan yung puno ng higos? Wala namang pagkaintindi yun. Ang may kasama siya, yung mga apostol, gusto niyang maintindihan yung kanyang sinasabi. At para maintindihan natin si Jesus, pakinggan nyo sa 6:63 ni Juan. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Spiritual po yung salita niya. Pawang Espiritu. Kaya kung dadalhin natin doon, hindi tayo magkakamali. Hindi natin mapapagkamali ang basta na lang nagalit ba siya na walang hustisya doon sa puno ng higos. Nagtuturo lang po siya ng bagay na espiritual doon sa kasama niyang mga alagad. Salamat po. Tatanong ko lang po kung sino na una, yung anghelo ba o yung si Kristo bababa rito? Sino ang... Pag-rapture na ho. Oh. Sino mauna, yung mga anghelo yung si Kristo? Mauuna ang mga anghel o si Kristo? O si Kristo? 24:29 ng Mateo. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayon, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na napariritong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak. At kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Kaya halos simultaneous yun. Pag nakita ng bumababa si Kristo, susuguin yung mga anghel para tipunin yung kanyang mga... Hindi po ba magkakaroon pa na 1,000 taon? Hindi. Pagkatapos ng first resurrection, dadating si Kristo, kukunin lahat yung mga kay Kristo. Yun ang unang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Pagkatapos ng unang pagkabuhay na maguli ng mga patay, maglilipas pa 1,000 taon bago naman mabubuhay yung pangalawa na pagkabuhay. 20 ng Apokalipsis, versikulo 4 hanggang 6. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang iba sa mga patay, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Kaya may pagitang 1,000 taon, yung pagkabuhay na una ng mga kay Kristo at saka yung matitira pang bubuhay. Di wala nang pag-asa yung mga natitira po. Yung mga huling bubuhayin. Hindi naman natin dapat sabihin walang pag-asa, kaya nga mayroong 1,000 year period Paniwala mo ba bakit mayroon pang 1,000 taon? Kinuha na yung mga kay Kristo. Bakit magpapalipas pa ng 1,000 taon? Doon sa sanglibutan na yon kung saan maghahari si Kristo bago buhayin uli yung mga ibang patay. Kasi may chances doon yung mga ibang taong hindi nakapakinig sa aral ng Diyos
Merong mga tao kasi hindi nabuhay sa mundo, hindi nakapakinig ng aral eh. Ito lang magmula nung makarating dito ang mga Kastila nung 1521, ano? Hanggang doon sa umalis dito ang kapangyarihan ng mga praile, hindi naman nakapakinig ng Biblia ang marami nating kababayan eh. Para hatulan natin wala ng pag-asa lahat yun, para namang nangunguna pa tayo sa Diyos noon. Bahala na ang Diyos, merong malaking mangyayari sa loob ng 1,000 taon. Salamat po. Salamat din. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po kasi na sabi niyo po sa Biblia lahat po ng wika ay nasa Biblia. Lahat, maging ang wika po ng mga magnanakaw, ng mga masasamang tao, kayo din po ang Panginoon at ang mga, basta po lahat ng uri ng Salita. Apo. Saan po makikita sa Biblia ang wika po ng halaman at mga hayop? Nandun yun sa hukom. Pakibasa, kapatid na yun. Nang magkagayoy, sinabi ng mga punong kahoy. Tama ba? Nagapunan ka na? Hindi pa. Ba't matagal? At sinabi ng mga punong kahoy sa puno ng igos, halika at magpuno ka sa amin. At sinabi ng puno ng uba sa kanila, aking bang iiwan ng aking alak na nagpapasaya sa Diyos at sa mga tao. Nang magkagayoy sinabi ng lahat ng mga punong kahoy sa dawag, halika at maghari ka sa amin. Tama? Dahil nag-uusap yung mga punong kahoy. Pati ubas nga nakikipag-usap. Yung mga hayop po, bukod po sa ahas, ano pa po? Ha? Bukod po sa ahas na nagsalita po sa Biblia. Sa ikalawang Pedro. Tatapwat siya'y sinasaway dahil sa kanyang sariling pagsalangsang na isang asnong pipi ay nangusap ng tinig ng tao at pinigil ang kaululan ng propeta. Yung asno, yung sinasakyan, nagsalita sa kapangyarihan ng Diyos eh. Ang totoo nga, kung hindi nga magsasalita yung tao, pwedeng magsalita, pati bato eh. Nakasulat sa 19:40 ng Lucas. At sumagot siya at nagsabi, sinasabi ko sa inyo na kung hindi magsiimik ang mga ito, ang mga batoy sisigaw. Ayun, para makapagtiwala ka, lahat ng bagay pwedeng magsalita, Nasa 148 ng awit, pakinggan. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa lupa. Ninyong mga buwaya at lahat ng mga kalaliman. Mga hayop at buong kawan. Inuutusan ng Diyos, purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga buwaya, yung mga hayop, etc. Pati buwan, pati bituin, pati lahat-lahat Mahaba lang babasahin. Ikaw na magbasa, kapatid. Awit 148, patuloy. Isagad mo na hanggang matapos. Pati nga hangin pakinggan mo Apoy at granizo, niebe at singaw, unos na hangin na gumaganap ng kanyang salita. Pinapupurit sila sa Panginoon. Kaya pati hangin Sabi nga ni Rizal, cada nota que el viento murmura, cada rayo de luz en el sol, cada flor en la verde llanura es un himno, la gloria de Dios. Pati si Rizal, alam yung nasa Biblia Maraming salamat. Kaya siya hindi napasakop sa Katolisismo dahil alam niya na sa Biblia. Kaya pinatay siya ng praile. Si Rizal. Maraming salamat po. Salamat din sa iyo. Maganda kayo po. Ay, tatanong ko po ganito. Nung nagliligawan pa lang ang nanay at tatay niyo, nasaan kayo nandoon? Pero may ganito. Nung nagliligawan pa lang ang aking tatay at ang aking nanay, yun po. nasa anak ko nandoon. Alam niyo, merong ganito sa Biblia, Sa Jeremias 1:4. Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita.
At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Ayon, sabi ng Diyos kay Propeta Jeremias, bago kita inanyuan sa tiyan, nakilala na kita. Bago lumabas ka sa bahay bata, pinapaging banal na kita. Si San Pablo naman mayroong ganitong pahayag sa 1:13 ng Galacia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Ngunit ng magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina. Alam niyo, yung mga ginagawang mangangaral ng Diyos, bago pa nga ipanganak wala pa sa tiyan kuminsan 7 ng Ebreo. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Bagamat ang mga ito'y nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Alam nyo, yung tanong nyo, saan ako nandun nung nagliligawan yung tatay ko at nanay ko? Nasa balakang po ako ng tatay ko. Sa terminolohiya ng Biblia. Kasi akala ng Iglesia ni Cristo, ang existence ng tao nag-uumpisa sa tiyan. Kaya raw nung mag-umpisa raw si Cristo, nung ipaglihi ni Maria, mali po yun Wala ho yun sa biblical logic. Sa biblical logic, nag-uumpisa po ang existensya ng tao sa balakang ng lalaki. In the loins of Abraham. Ang sabi nun. Kasi po, meron ka na pong person Ganito yun sa isang kutsara ng sperm cell, yung punlay na lumalabas sa lalaki, yung isang kutsara nun contains more or less 3 to 5 per cc million. Per cc ng semen ng lalaki, merong 120 million sperm cells. Bawat cc. 120 million. Isa lang puro ang magiging tao. Kaya kung 120 million yon sa isang sisi, isa lang doon ang kukunin para makabuo ng identity ng isang tao. Ganon ka-rigid ang pagpili ng Diyos. Out of the 120 million sperm cells, isa lang ang madidevelop doon sa bahay bata ng isang babae. Kaya, nandun ka pa lang sa balakang ng tatay mo, in the loins of Abraham, pinipili na ng Diyos ang isang mangaral. Pero bali yung sangkap noon, puro element pa rin. Tsaka yung... Siyempre po. Nagkukumpulan mga bituin. Hindi po natin pwedeng ihiwala yon. Tatanong ko yung... Kasi di ba buong mundo, yung bawat ipinapanganak na sanggol, halos isa lang ang binabanggit nila. Ito ba yung katulad doon sa Babel, yung turing na Babel na nag-iba't ibang wika? Dati isang wika lang sila. Oo, hindi. Umpisa po, siyempre isang wika lang. Tapos ang ginawa ng Diyos, pinanabog sila, binigyan sila ng iba-ibang wika para wag silang magkaintindihan. Ayaw kasi nilang maghiwa-hiwala Gusto nila nagko-congregate. Malalabag po ang ekolohiya nun Pati yung balance of nature masisira. They are going to congregate in only one place in the earth. And God wants them to be scattered all throughout the face of the earth. Kaya, nung bigyan sila ng iba-ibang wika, di sila magkaintindihan. They were forced to scatter para maganap yung kalooban ng Diyos. Ano po ang tanong nyo ron? Hindi naman yung pinamana na yung sin, yung kasalanan. Hindi naman yun. Hindi po ang... Minana na kasalanan natin. Hindi po yun. Kasi masanggol pa, maliit pa, may kasalanan na Hindi po, wala po. Hindi naman yun Hindi po, wala akong kasalanan ng sanggol. Hindi ho minamana kasalanan. Pakinggan nyo sa 18:20. Basa, ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama. O magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Hindi po pwedeng yung kasamaan ng ama madala ng anak at yun ang kasamaan ng anak dali ng ama. Miski naman sa batas nagnakaw yung tatay mo, siya lang ang huhulihin, hindi ikaw kasali. So wala, walang minana. Wala. May minana ka agad, di ba?
Yan, hindi po totoo may minana. Alam mo nyo namamana, ayon sa Biblia? 19:14 ng Kawikaan. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Kasalanan, hindi. Yung bahay, yung kayamanan, namamana sa magulang yun. Pero kasalanan, hindi. Minsan yung physical features, namamana rin yun. Halimbawa, tatay mo medyo kirat-kirat na gano'n, maaari kirat-kirat ka rin gano'n. Yun, namamana yun. Pero yung kasalanan, hindi po. Salamat po. Salamat po. God bless you. Alam mo, Brother Eli, napapanahon na, no? Dito siya turning point ng 1900 to 2000 years. At sobra na nakikita natin ang pamamahala sa pamamagitan ng politika. Kasi sa akin, ang politics is a devil's advocate per se, no? We can trace that to prove. Sa Bible din yan. So, ang pumapasok ngayon ay yung spiritual development ng tao. Ito, yung magbibigay ng panibagong mundo, yung daigdig, panibagong, eto nga, tinatagpom ng, tinutumbok ng ang bagong daan, ano? Ang dating daan. Unang-una, dyan lang, marami na tayong katanungan eh. Ano ba yung dating daan at ano ba yung daan na ginagawa ngayon, ano? Pero yung tanong ko, pumapasok doon sa ang siglo, ang kamulatan ng daigdig ng mga tao na magkakaroon lang ng reality ang mga mission o gospel, no? Pag na-develop ang spiritual nature ng tao. On that line, to develop a human spirit and become an active, ano? So magkaroon siya ng buhay na may unity doon sa spiritual trust, ano? Ano ang pamamaraan na pangkasalukuyang ginagawa ninyo? Ang sa amin pong pinakamalaking magagawa ngayon unang-una, to plant the seeds of that hope. Pagkatapos, to do it as fast as we can, but as sure as we can. Kaya nga ang aking masasabing ginagawa ko ngayon, meron akong progressive planning dito sa ating bansa. Kung saan, yung binhi na yun gusto kong maitanim. Maniwala sila't hindi, mula Luzon hanggang Mindanao, ongoing ho ang ating mga palatuntunan, tinutuligsa natin ang katiwalian sa relihiyon. Ang mga pandaraya, mga panluloko, to clear the way. Kasi alam nyo, wala namang nagtatayo ng bahay na dinatnan mo yung lugar, maraming basura, maraming mga damo, maraming mga kung ano-ano, tatayo ka na agad, no? The first step is to clear that certain part of a lot. Pagkatapos, saka mag-uumpisa ng pundasyon. Ang amin nung ginagawa ngayon, iminumulat namin ang ating mga tagapakinig na magkaroon sila ng spiritual awareness sa mga pandaraya, sa mga panluloko, pagsasamantala sa relihiyon, at pagkatapos, we are going to lay the foundation of true faith. At yan ho ang ating ding ginagawa sa magitan ng media, mass media. Pagkatapos, in our own little way, we are trying to live by the gospel. Kung paano natin ipinangangaral, yun ang pinipilit nating maisakabuhayan. Naniniwala kami na great accomplishments of man is started from a man. Marami hong great accomplishment dito sa mundong ito ng mga tao na nag-umpisa sa isang maliit at hamak na pasimula. Ang atin hong modern technology ngayon ay halos nag-ugat sa imbensyon ni Benjamin Franklin na nakaimbento ng yung bulb. Siya ba ang nakaimbento? Si Benjamin Franklin nga ba yon? Hindi ko ba nakakalimutan? Yung nakaimbento ng ilaw. Galing yung invention ng photography, yung mga radio, television, etc., na develop ng unti-unti.
Ganun ho. Wala namang gawaing hindi nag-uumpisa sa maliit eh. Miski ang Diyos naman nung mag-umpisa maliit ang umpisa ng kanyang ginawa eh. 12 ang unang mga Kristiyano na tinawag ng ating Panginoon at nabawasan pa ng isang naghudas. Pero in spite of those fact na ito'y napakaliit, napaka-lowly in status, pero dumakila ang paniniwalang itinanim ni Kristo. Biyaan niyo po at siguro, mawala man tayong dalawa sa mundo, something great will happen in the future if you are just going to pursue the work of the Lord sa ating bansa. I hope and I pray darating ang araw na yun. Sa Genesis ho, bakit ang Holy Spirit is sitting on top of the water? Pero wala pa namang sinasabi yung kasulatan na nag-create na ng water si God. Ganito po kasi yon. Yung abundance of the water is kasi ang water po is a compound element eh. Hindi ba? Ito po yan eh. Ganyan po ang symbol ng water. Hydrogen 2, oxygen 1. At an atom of hydrogen plus at 2 atoms of hydrogen plus an atom of oxygen makes up water. Hindi po ba? 2 molecules of hydrogen, 1 molecule of oxygen, water. Ang nakalagay, lelanganin Diyos, ing banwa at ing labwat. Ing banwa po at inyang gases kin eh. Our atmosphere is composed of 78% nitrogen, 21% oxygen, 1% all other gases. Kaya binang methane, hydrogen, kaya binakarining mayaliwang gases, carbon dioxide, helium, etc. Because of the abundance of oxygen and hydrogen in the atmosphere, pwedeng pwedeng maghalo para magkaroon ng tubig in its liquid state. Diba? Ngayon, ang Espiritu ng Diyos nasa ibabaw ng tubig. Anong ginagawa niya noon? Bakit nandun siya? The Spirit of God is moving upon the face of the waters. Kasi may gagawin siya 104:30 po ng tutubod me ingke kang Espiritu, malalalangla, at babayo me ing lupa na ning gabun. Ayan. Ing Espiritu, malalangya naman Yaing mag-prepare ken landscape niya, ikichetang ilog kening abakan. Lalang nening Espiritu Santo ito. Ding ilog, din diet malat, din plato, mga pinatubo. Kanya, tsuka rin makayabat yung Espiritu ng Diyos, yang mag-shape ka rin lupa na ning labwan. Kanya, siya ang responsible sa pag-shape ng landscape of the earth. Thank you very much. Maraming salamat. Sige po. Yung bang paulit-ulit na pagdarasal, yung ba inaako ng mahal na Panginoon? Yung paulit-ulit na Actually po, ayaw nga ng Diyos nung paulit-ulit Dito sa Bibliang Katoliko, babasahin ko sa inyo. Bawal mo yun Pakibasa mo nga dyan muna sa Bicol, kapatid na Mel. Alagad kun kamo namimikbi, dai kamo maggamit nin basang na pag-ulit-ulit, nasiring kan gibo nin mga hentil. Hulitasinda, nag-iirisip, nahihinan yugon sinda, huli sa kadakulan nin katataram. Ngeta nyo, hindi ka naman pakikinggan ng Diyos dahil sa marami kang sinasabi Kaya kapag mananalangin kayo, huwag kayo mag-uulit-ulit. Yun yung nakasulat doon, yun din na nakasulat dito. Nagtataka lang ako, bakit sa Katoliko, yun nga ang ginagawa nila, kung alin yung bawal, yun ang ginagawa nila, ulit sila ng ulit. Oo nga, meron kaming mga rosary na mga Opo. Ginagamit. Sa Biblia po, walang rosaring ginamit ang mga first Christians. Wala po. Actually, the rosary came out only on the 19th or the 18th century. 1,800 years after Christ.
Pakinggan niyo po ito. Ayon sa Catholic book na ito, The Secret of the Rosary, dito sa page 18. But it was only, in the 13th century pala. But it was only in the year 1214, however, that the Holy Mother Church received the Rosary in its present form according to the method we use it today. Ano? It was given to the Church by Saint Dominic. Si Santo Domingo ba yon? Saint Dominic, Santo Domingo. Yun daw ibinigay noon lang 1214 AD. 1,200 years nang patay ang mga apostol. Ito ang rosary. Therefore, it is one of the inventions of the Catholic Church which doesn't have any basis in the Bible. Ikinalulungkot ko po sabihin yun. Salamat din po sa... Sino po ba yung babaeng pakakasalan ni Kristo sa Revelation? Babaeng pakakasalan ni Kristo sa Revelation? Opo. Yun ang iglesia, simbolo ng isang babae. Sa Efesos 5, versikulo 30. Sapagkat tayo ay mga sangkap sa kanyang katawan, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Yung ikakasalan, si Kristo at ang iglesia. Ang iglesia isinimbolo sa isang babae. 11:3. 11:2 ng ikalawang Korinto. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng paninibugho ukol sa Diyos, sapagkat kay aking pinapag-asawa sa isa, upang kay maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Yung iglesia ihaharap kay Kristo, pag-aasawahin kay Kristo parang dalagang malinis. Yun ang simbolo nung... Kasi ang aklat ng Apokalipsis, simbolo yun eh. Ngayon, ang babaeng tinutukoy doon na pakakasalan ni Kristo, yung iglesia. Thank you pa. Maraming salamat. Magandang gabi po, Brother Eli. Itatanong ko lang po kasi may binanggit po ang Panginoon, yung ikapitong araw na ginawa niyang Sabat sa 10 Commandments niya. Anong araw po ba yon? Ngayon yun ang commandment, yun sa araw ng Sabado. Opo. Na yun utos para sa Israelita. Hindi utos. Ang inutusan nun, mangili ng ikapitong araw, 5:15 ng Deuteronomio. At iyong aalalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay aking inilabas ng Panginoon mong Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Aalalahanin mo ang wika, sabi sa Israel, na naging alipin ka sa Ehipto. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoong ipangilin mo ang Sabat. Sa Israel yon, sa inutos. Kailangan po ba sa isang punong mangangaral ang alalay? Kailangan. Bodyguards po. Sa isang punong mangangaral. Ang alalay po. Yung alalay bodyguard. In what sense? Yung bodyguards po. Kasi may nakita po akong isang mangangaral na nasa gitna siya tapos may mga bodyguards siyang mga nakabaril. Masama yun. Makabodyguard, nakabaril. Bakit? Yung bang mangangaral na yun natatakot mamatay at may mga baril? Siguro natatakot mamatay kaya sila ang papatay. Imbis nga naman sila mapatay, sila na ang papatay. Walang ganon ang mangangaral ni Kristo. Ayaw ng Diyos na ikaw mapapatay ng kapwa. Si Pedro nga di ba si Kristo dadakpin, ano? Ang ginawa ni Pedro, yung taladala niyang itak. Pero gusto ko muna liwanagin yung itak, ano? Utos sa kanila magdala ng tabak Kasi sila naglalakad sa mga bayan at nayon. Mga sukal, dadaan sila, meron silang pantabas. Ano? Pero hindi dala-dala yon para ipanaganang ng leeg. Kaya nung si Kristo'y dadakpin, nabigla si Pedro, hinugot yung itak niya, naihampas kay Malco, tagpas yung tenga Sabi ni Kristo, Pedro,
isoli mo yung tabak mo sa lalagyan dahil ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Ayaw niya, tenga lang ha. Tenga lang, hindi liig. Eh ngayon, ang mga pastor, ang naka-bodyguard niya, gusto handang pumatay. Kaya mali sa diwa ng Biblia yun. Salamat po. Maraming salamat din. Magandang gabi po, brother. Magandang gabi po. Itatanong ko lang po yung sa Mateo 8:4 saka sa Mateo 9:30. 8:4? Opo. At saka 9:30. Basahin natin pareho. At sinabi sa kanya ni Jesus, ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, pakita ka sa saserdote, at ihandog mo ang alay na ipinag-utos ni Moises na bilang patutuo sa kanila. Yun ang 8:4. Yung susunod, 9:30 po. 9:30. At nangadilat ang kanilang mga mata, at mahigpit na ipinagbili ni Jesus sa kanila na sinasabi, ingatan ninyong sino may huwag makaalam nito. Anong tanong natin? Yung tanong ko po dun, bakit niya po mahigpit na binibili na huwag ipaalam sa mga tao yung ginagawa niya pagpapagaling? Kasi ganito yun. Halimbawa, pinadilat ko yung mata mo, no? Bulag ka. Pinamalita mo. Hindi mo pa ako nakikilala, hindi mo pa naririnig ang aral. Ang mangyayari ron, magiging interesado ka lang dahil dumilat yung mata mo eh. Nadilat yung mata nung kakilala mo eh. Diba? Gusto ni Kristo mauna ang pananampalataya. Hindi ba kagaya mga pastor ngayon, talaga pinagpapalita, nako, ayun, nako, gumaling. Kasi mga pastor ng demonyo yan eh. Temo si Kristo ayaw. Kasi, nangyari isang karanasan kay Kristo eh. Pinakain niya yung 5,000 tao, no? Nabusog lahat. May sumobra pa eh. Bakol-bakol, ano? Sumunod na araw, ang dai-dai na namang ulit tao. Nahanap si Kristo. Ayaw niya lumabas. Sabi ni Kristo, bakit kayo nandito? Dahil ba kayo sumasampalataya o dahil nabusog lang kayo? Di interesado lang sila sa pagkain. Di ba? Parang ganito. Kami, kung maganyaya kami ng exposition, hindi namin sinasabi na meron ho tayong konting merienda. Hindi ho. Kasi baka yung iba pumunta dahil doon sa merienda eh. Ang gusto namin dahil doon sa tenyo kayo pumunta. Masasabi nga pumupunta rito hindi dahil sa merienda, dahil di naman nyo alam na may merienda eh. Di ba? Minsan nga nagugulat yung iba, sa Quiapo lang eh. May mga first timers. May pamerienda pa ba ika? Sabi ko, opo. Kasi para wag kayo masyadong malipasan ng gutom, nag-uumpisa na pumunta ang mga tao, 7:00 eh. Hindi pa naghahapunan. Kahit konti lang, makainom lang ng kaunti. Ang nangyari doon sa mga pinagaling ni yung mga sumunod kay Kristo, nung makakain, bumalik ang dami. Hindi naman sumasampalataya. Interesado. Kaya si Kristo, pag kami pinapagaling siya, ayaw niya munang ipasabi. Gusto niya mapangaralan niya muna yung mga tao. Maraming salamat po. Maraming salamat din, kapatid. Magandang gabi po, Pastor Soriano. Ang itatanong ko po ay patungkol po sa pagsunod po sa kalooban ng Diyos sa ating Panginoon. Ang isang tao na mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, na dapat ba na ano po ba ang ibang bagay na dapat maganap sa isang mananampalataya bukod po sa pagpapabautismo sa banal na tubig? Ibang bagay na dapat maganap? Ano po ang iba pang bagay na dapat maganap sa isang taong mananampalataya bukod sa pagpapabautismo sa banal na tubig? Sa pagpapabautismo sa? Ibig ko pong sabihin, nagpabautismo na po sa tubig. Opo. Ano pa po ang dapat maganap sa isang tao? Marami po. Susunod po sa bautismo, yung bautismo naman sa Espiritu Santo at sa apoy. Na si Kristo naman po ang gagawa sa tao noon. Hindi naman literal na apo yun. Hindi naman physical na apo yun. Ibig sabihin nun, yung outpouring of knowledge mula kay Kristo. Bibigyan ka ng kaalaman. Pag nabautismohan ka, matututo ka ng kaalamang Pampanginoon. Tapos susunod po ron, magbabago ka ng buhay. Sa 4 ng Roma. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan.
na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Ayun, yung pagkabotis mo, lalakad ka sa pagbabagong buhay. Yes. Tapos po, magtitiis ka dahil dadating yung mga pagsubok. Santiago 1:12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ang isang bagong Kristiyano dadaan sa pagsubok eh. Susubukin ka ng Diyos eh. Kailangan meron kang pagtitiis. Hanggang kailan ka po magtitiis? 10:22 ng Mateo. At kay kapopuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ayun. Kaya, una po, sasampalataya ka. Yes. Kalawa, bobotismohan ka. Pagkabotismo, dadating yung bautismo ng Espiritu Santo sa pagkatao mo. Pagkatapos lalakad ka sa pagbabagong buhay, magtitiis ka hanggang wakas na yon. Doon po maliligtas. Mayroon pa po ang karagdagan po. Ang lahat po ng binanggit po sa ating binasa sa mga banal na kasulatan, bukod po doon, ano pa po ba ang ibang tanda ng isang taong nabautismuhan sa banal sa Espiritu Santo? Ang mga palatandaan po sa taong nakatanggap ng Espiritu Santo, yung nasa 5:22 ng Galacia. Pakinggan niyo po. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Siyam ho yun. Yun o, mga makikita mong manifestasyon sa nakatanggap ng Espiritu Santo. Yun lamang po. Maraming salamat po. Patanong po sa akin to ng boss ko. Sabi niyo raw po minsan na nasa 99% na po ng mundo ang nararating ng Ebanghelyo. Paano niyo raw po nalaman na ang totoong iglesia po ang nagpalaganap nito sa iba't ibang bansa? At paano po natitiyak ang mga umanib dito na ito ang tamang iglesia? Dahil marami daw po ang nag-aangkin na tama sila. Hindi naman ang totoong iglesia mga ngaral ng Ebanghelyo eh, no? Hindi naman yung, akala mo may totoong iglesia ngayon, siya mangangaral sa buong mundo. Hindi ganon. Ang mangangaral niya, yung nautos dun eh. Humayo kayo, 28. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ang inutusang mangaral kasi ang mga apostol hanggang sa katapusan ng sanlibutan eh. Ang mga ngaral, mga apostol. Nakarating po ba sila sa iba't ibang ano? Oo, hanggang ngayon. Hindi ba naririnig si Pablo? Binabasa ko lang naman si Pablo eh. O, tayo mo ha? Kalawang Tesalonica. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay. Pakinggan mo ito, kapatid. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay. At inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro. Maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. O, kita mo. Nakakapagturo sila sa magitan ng salita o ng sulat. O kaya nga pagka, ano po ang sabi ni San Pablo? Basa. O di ba basa lang naman? Sino nangangaral? Si San Pablo. Wala naman ako, ano po ang aral ko? Basa. Ay, ba't mo babasahin? Aral mo lang pala. Pag binasa mo, hindi mo aral. Kaya yung sasabi niya, apostol daw siya. Apostol ka pala, ba't nagbabasa ka lang kapwa mo apostol? Kung apostol ka, magdadaldal ka na lang, huwag ka magbasa ng Biblia. O pag nagbabasa ka, ang nangangaral yung nasa Biblia. Eh si Pablo may sulat, kaya si Pablo nangangaral. Katunayan, hanggang ngayon nakakapangaral sila sa pamamagitan ng sulat. At sinamahan naman talaga sila ng Diyos. Pati ang sulat nila, sinamahan ng Diyos. Bagaman maraming gustong pumirwisyo sa Biblia mula ng una, na i-preserve ito to reach our times. Sila talaga nangangaral. Thank you po. Salamat din po.
Magandang gabi po. Magandang gabi po. Itong tanong ko ito, totoo ito, hindi naman sa akin ang galing, kundi sa anak ko ito. Itong tanong niya noon ito, nung pa siyang 7 taon. Nung araw na itanong niya sa akin to, ang sagot ko sa kanya, ikisagutin kita sa ngayon, maaaring hindi mo maintindihan. Ngayon, hayaan mo ka ako anak, pagdating ng tamang edad mo, sasagutin kita. Pati nga pagkakataon na ang edad niya ay 14 sa panahon na to. Tinanong niya ako uli. Sabi niya sa akin Pa, nais sanang itanong sa inyo uli, yung itinanong ko nung araw na ganito po ang tanong niya. Meron ba un Diyos? Ang sagot ko sa kanya ay meron. At ang ikalawa niyang tanong, kasi po, nagtataka lang po ako. Para maintindihan ninyo, kasi itong anak kong to, ay mahilig manood ng isa ABS-CBN, yung Lingkod Bayan. Kakakita po siya ng mga bata na mayroong karamdaman na yung iba mabibigat, na humihingi ng tulong, na marami naman po tayong kababayan na nagbibigay ng tulong. Ngunit ang nangyayari po sa mga batang tinutulungan ay sabihin na natin sinasamampalad pa. Ngayon, nagtatanong siya sa kanyang sarili na bakit nangyayari ang mga bagay na yun. Ngayon, pinaliliwanagan ko siya sa mga bagay na sinabi sa akin, pero nag-iisip pa rin siya. Kaya ngayong gabi, nang pumunta ako sa inyo, inulit niya sa akin na pakitanong lang kay Brother Eli. Yun lang po ang tanong ko. Sige po. Maraming salamat po sa inyo. Una, gusto ko pong sagutin yung tanong nyo at ng inyong anak ng isang paraang prangka. Walang paligoy-ligoy, kundi yung nababasa sa Biblia ang ating sagot. Wala pong kinalaman ang karamdaman ng tao para ang tao magduda na may Diyos ba o wala. Wala pong kinalaman yun. Alam niyo po, ang karamdaman, isang paraan ng Diyos yan para ang tao ay magpahinga. At ang karamdaman po ay mababasa sa Biblia, ito'y isang bagay na mahalaga para sa Diyos Lingkod po niya yan Yang kamatayan, lingkod niya yan para ang tao pagpahingahin. Kaya, hindi ko mo ang isang tao namatay o kaya nagkasakit. Ibig sabihin nagkaroon na ng masama sa kanyang buhay. Hindi mo masama yung kamatayan Kaya lang, ganito po yung conforme sa namamatay. 2 klase po ang kamatayan. Pakinggan po ninyo sa isang talata ng awit. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Ayon. Pagka ang mamamatay mga taong banal, mahalaga sa Diyos yun Alam niyo po kung bakit mahalaga yon. 57. Pakinggan niyo po kay Isaias. Ang matwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at ang mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matwid ay naaalis sa kasamaan na darating. Ayon. Isang paraan para mailigtas ng Diyos sa kasama ang hinaharap, yung matwid, pagka namatay, isang paraan ng Diyos yung para mailigtas siya sa kasama ang darating. Kaya yung kamatayan ng mga taong banal ay mahalaga sa Diyos, sabi. Alam nyo na, ibig ko sabihin, meron taong hindi naman banal Pero pagka banal ang pag-uusapan, mahalaga sa Diyos yung kasi paraan ng Diyos yung para mailigtas ka pa dun sa mas masama pang hinaharap. Kung minsan yung mga bata, mabuti pa nga yung batang namatay na yata ng halimbawa hindi pa siya
nakakakilala ng masama't mabuti, may pag-asa siya sa langit eh. Yun ho kasi ang sabi ni Kristo eh. Pakinggan nyo sa 18:3 ni Mateo. At sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Kita nyo? Bakit ho? Sa 19, ano ang dahilan? Kailangan tumulad yung matanda sa bata. Bakit? Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Sigurado pala sa langit yung mga bata eh. Kaya, binigyan ng Diyos ng sakit yung isang bata na ang magulang naman eh wala namang itutustos. Siguro nakikita ng Diyos, pag lumaki pa ito, baka maging drug addict pa to. Mamatay pa ito sa kademonyuhan. Eh mapupunta lang sa impyerno, mabuti pa siguro. Hindi ba? Nakuha niyo po ibig ko sabihin. Hindi, wala kasing nakakaalam nung napakadakilang pakay ng Diyos sa buhay ng tao eh. Meron nung taong kailangan tumanda, lumaki, dahil meron siyang gagampanan na gawain sa Panginoon. Pero, pwedeng ang Diyos ay kumuha ng buhay ng isang maliit na bata para iligtas na lang siya dun sa masamang hinaharap niya. Hindi ba? Wala akong nakakatiyak nung kundi ang Diyos lang. Pero, yun ay mga posibilidad sa Biblia. Pero, hindi dahil doon, magduda na tayo na kaya yung bata nagkasakit o ano man ang nangyari, dahil masama ang nangyari sa kanya. No. Paraan nga po ng Diyos. Halimbawa kayo, siguro may rayuman na kayo, no? Meron po. Nababasa ko sa inyong mata na kayo nakakaramdam ng rayuman papareho ko. Alam nyo ang rayuma, pag nakasumpong ni ayaw mo na yatang bumangon eh. Maglakad. Minsan pati kumain ayaw mo na pagka may rayumang nakasumpong eh. No? Kung halimbawa, hindi na mamamatay ang tao, 1,000 taong ka nirarayuma, gusto mo pa kayang mabuhay? Siyempre naman. Ano ba? Gusto mo pa rin. Kaya lang ang tao'y lumabag sa Diyos. Alam ng Diyos na nagkasala sila, magkakasakit sila dahil sa ginawa nilang kasalanan. Itinakda ng Diyos sa tao mamatay. Pagmamahal pa rin niya yun eh. Kasi halimbawa, ang sakit mo kinakati ka. Alam nyo, para sa iba, yung kati, parang hindi yung kati, parang hindi magandang, ay parang hindi mahirap no? Pero pagka buong katawan mo'y nangangati na, palagay ko gusto mo na rin mamatay. Dahil pagka puro kati na lang na kinakamot mong ganon, kinakamot mo'y nagdudugulay, makati pa rin, mamayang konti hahapdi. Alam ho ng iba yan may kati na hindi gumagaling. Gusto mo pa kayang mabuhay ng 10 taon pa o 20, 50? Maaari mahiling mo sa Diyos, Diyos, sana kunin mo na ako Hirap na ako sa kati. Meron nung kating hindi gumagaling Kaya, alam nyo, na minsan meron lang tayong misconception ukol sa kagandahan loob ng Diyos. Hindi natin alam na ang Diyos hindi gagawa lang masama para sa kanyang mga minamahal na mga lingkod. Ang gagawin ng Diyos, ikabubuti mo. Maaaring inililigtas ka ng Diyos doon sa hinaharap na masama. Na ikasasama mo pa. Baka mapunta ka pa sa kay Satanas at sa impyerno. Pinagpahinga ka na ng Diyos ngayon. Ayun. Huwag ho natin pagdudahan yun. Ngayon, yung unang tanong, meron ba Diyos? Ho, ang sagot ko doon sa karaniwang nagtatanong sa akin, may Diyos ba? Para lang yung tanong mo, may asin ba? May asin ba? Meron. Wala ikang asin O di meron nga. Walang asin ka Meron nga. Di ba? Dahil kung walang asin, paano mo nasabing walang asin? Di ba? Isipin nyo, ibig ko sabihin. Kaya mo nasabing walang asin, meron ngang asin. Wala lang sa'yo. Salamat po, Kaili. Diba? Pero talagang may Diyos. May Diyos talaga. Alam nyo kung saan mo makikita unang-una. Kung gusto nyo maghanap at mapatunayang may Diyos,
O, tingnan nyo, hanapin natin siya sandali. 28:9. Pakinggan nyo. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Bakit? Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Kita nyo. Kung hahanapin mo ang Diyos, sa iyo makakasumpong ka eh. Bakit ho? Dito lang sa pagkataong ito, maintindihan mo, may Diyos eh. Eh kung wala kayang Diyos, mabubuhay ka. Makakakita kaya yung mata mo? Makakarinig kaya yung tenga mo? Kaya sabi ng Diyos, sabi kay Solomon eh, if you are going to search Him, you will find Him in you. Kung hahanapin mo siya, masusumpungan mo siya sa iyo. Mismo sa atin, may presensya ng Diyos eh. O, eto, papakita ko sa inyo sa unang Juan 4:16. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. 8. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pag nasa iyo, may pag-ibig ka. Isang ebidensya yun na may Diyos eh. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Kung nakakaramdam ka ng pag-ibig sa iyong kapwa, ebidensya yun na meron kang nararamdaman Diyos sa buhay mo. Kaya, ang magsasabing walang Diyos, ibig sabihin nun, wala siyang naramdaman pag-ibig sa buhay niya. Delikado yun. Yung tao na yun. Bakit ho? Walang pag-ibig yun. Pag ang tao ho, walang pag-ibig, sakim yun. Papatay yun. Manloloko yun. Mga agrabyado yun. Mag-iisip yun ng masama. Magpaplano yun ng kasamaan ng kapwa dahil walang pag-ibig eh. Pero kung meron kang pag-ibig, kayo naman o, ordinaryong tao, nararamdaman natin ang pag-ibig, di ba? Yung pagmamahal sa iyong asawa, sa anak mo, sa kamag-anak mo, sa kapwa mo tao. Yun, ebidensyang may Diyos eh. Dahil ang Diyos, pag-ibig. God is love. And if you feel love, you are feeling God. The presence of God is in you. Hindi mo lang nararamdaman. Ayun. Kaya po, kung maghahanap ka ng Diyos, makikita mo, ang Diyos, hustisya. Ang Diyos, katarungan. Ang Diyos, kaawaan. Ang Diyos, kawanggawa. Ang Diyos, mapagpatawad. Lahat ng magagandang virtues nasa Diyos eh. Kaya kung hindi ka naniniwalang may Diyos, lalabas hindi ka naniniwala sa lahat ng magagandang virtues, mga virtud, hindi mo pinaniniwalaan. Lalabas, napakasama mong tao sa mundo. Ayan. Kaya po ako naniniwala may Diyos eh. Kasi yung kabutihan na implanted sa tao, galing sa Diyos yun. Wala naman hong kabutihan hindi manggagaling sa Diyos eh. Lahat ng kabutihan, galing yun sa Diyos. Nasa awit yan, 100, versikulo 5. Pakinggan nyo. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Ayun. Sabi, ang Panginoon ay mabuti. Ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Kaya po, huwag kayong magdudang may Diyos. Makaramdam ka lang ng awa eh. Nakaramdam ka na ng damdamin ng Diyos eh. Makaramdam ka lang ng pagmamalasakit sa kapwa eh. Napatunayan mo ng may Diyos eh. At hindi lang yon. Eto, papakita ko pa sa inyo. Lumabas tayo sa ating pagkatao. Ano pa ibang pruwebang may Diyos? Pakinggan nyo sa awit 19, versikulo 1-3. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. At ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Kita nyo? Yung kalangitan nagpapakilala ng glory o kaluwalhatian ng Diyos.
at ipinakikilala ng kalawakan ng gawa ng kanyang mga kamay. At tayo, kung walang Diyos, sino gumawa niyan? Hindi nga. Eto. Ito sino gumawa? Tao. Ito sino gumawa? Tao. Ito sino gumawa? Tao. Lahat ng nakikita mo rito, merong mga ginawa ang tao eh. Ikaw, sino gumawa sa'yo? Sabi ng pilosopo, nanay ko, tatay ko. Ganun ba? Sige, itetest kita. Kung ang tatay mo at nanay mo ang gumawa sa'yo, bakit may mag-asawa hindi makagawa? Diba? At kung ang nanay mo at tatay mo ang gumawa sa'yo, bakit hindi mo mapakiusapan kung maliit yung isang paa mo'y padagdagan mo? O kaya kung yung ilong mo'y nakakalat, paipon mo ng konti. O kung yan naman pango, paragdagan mo ng kapiraso. Ba't di magawa ng tatay mo at nanay mo? Ibig sabihin, dito sa mundo, merong hindi magawa ang tao eh. At yung hindi magawa ng tao, may ibang gumagawa. Yun nga ang Diyos. Yun po ang dapat natin intindihin. Bibigyan ko kayo ng isang simpleng halimbawa na hindi magawa ng tao. Pakinggan niyo. Sa Mateo, ganito ang sabi niya. Kahit man ang ulo mo, ay wag mong ipanumpa. Bakit? Sapagkat hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Sige. Buhok lang, makakagawa ka? Ang unlad-unlad na ng siyensya, di sila makagawa ng buhok eh. Kaya nga yung mga kalbo'y kawawa eh. Di ba? Ikaw, alimbawa, bata-bata ka pa. Bata-bata ka pa, nakakalbo ka na. Ang pangit eh. Di ba? Pagka bata-bata, di ba yung matanda, medyo makalbo, ayos lang eh, di ba? Pero pag bata-bata ka pa'y kalbo ka na, ang pangit tignan eh. Tumatambanda ka lang wala sa panahon. O bakit nakakalbo ka? Lagay ka na ng lagay na kung ano-ano. Pati ba naman yung langaw na binaba, sinubukan mo na. Ang sabi ni Mang Nanoy, 7 langaw daw na binaba, dikdikin mo, ilagay mo na tutubo ang buhok. Lako, hindi naman tumutubo eh. Wala ka nga paraang magawa yung isang buhok na maputi o maitim kahit isa lang, hindi ka makagawa eh. Pumuti ang buhok mo, pinipilit mong paitimin. Pag tubo, puti rin. Di ba? Kaya nga, merong hindi magagawa. Sa lahat ng ginagawa, merong hindi magawa ang tao. At yung hindi magawa ng tao, yun ang prueba, may gumawang iba ron. At yun ay ang Diyos. Kaya sabi, ipinakikilala ng kalawakan ng gawa ng kanyang mga kamay. Yung mga planeta, mga bituin hindi ginawa ng tao, mga kometa, mga buntala, mga galaxies, etc. May gumawa po nun. Hindi na basta't sumingaw yan dyan o walang gumawa meron. Ginawa yan ng Diyos. Ang kanyang gawa, yun ang prueba na may gumawa. Ikaw lang eh. Tinamon teknolohiya ng pagkakagawa sa tao. Hanggang ngayon, hindi makopya eh. Nawala yung kamay mo. Gumawa ang tao ng artificial na kamay. Hindi maganda eh. Di ba? Pakita na artificial na kamay, saka artificial na paa. Yung artificial na paa, tao gumawa eh. Ang pangit eh. Bakit? May kinakagat na nung aso, hindi pa siya nakakaramdam. Di ba? Yung talagang paangan Diyos ang gumawa, dinidilaan pa lang ng aso, nakikilitikan eh. Di ba? Kaya iba talagang may gumawa talaga ang Diyos. Siguro po, tama na yun para maniwala tayo. Kung hindi pa naniniwala, saka na lang ko kayo uli. Good evening, Brother Eli. Maganda kayo. Simbaga Rabi, Manong Eli. Ang tanong ko kasi, minsan yung nag-iisa ako, no? Yung parang nagmumuni-muni ako, ganon. Parang napapansin ko na yung tulad ng sinabi mo, history repeat itself. Is it in life sa ating buhay? Parang napapansin ko, ganun din, parang history repeat itself din. Ang tanong ko, in your own opinion or experience, doon sa subconscious mind natin, is there any deeper purpose of life ng God sa atin? In our subconscious mind? Yes. Kasi minsan sabi ko, bakit gano'n na lang ang buhay? Pinanganak ka, nag-aral ka, tapos trabaho, and then middle age, parang hanggang patapos na. Tapos next generation na naman, di ba? So, ang tinatanong ko minsan, meron pa bang ibang purpose ang life natin? Actually, I suspect, I hope I will not offend you, no?
I suspect you do not know the real purpose of life. The real purpose of life. Kasi, hindi naman tayo ginawa ng Diyos to eat, to work, to grow old. Hindi yun ang layo ng pagkagawa ng Diyos sa atin eh. Yung sinasabi niyong deeper purpose in life, iyon lang naman ang the only purpose of the Almighty. There is only one purpose of life. And if you are going to examine all the laws of God, the will of God, it supports the purpose of life. Eto. The real purpose of the creation of man is recorded in Proverbs chapter 8. Na nagagalak sa kaniyang tinatahan ng lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ang anak ng mga tao, ginawa ng Diyos ang tao para maging kaaliwan ng Diyos. Narinig ko na yung explanation nyo dati. To please God. Alam mo, every work of man pleases Him. Even though it is a monument, even though it is a good car, a good dress, a good house, a good everything. Every work of man pleases Him. Aside from that, He will not do anything that will not please Him or His fellow men. Sinong tao ang gagawa ng something that will bother him for life? Sinong tao ang gagawa ng isang bagay na makakainis sa kanya araw-araw? Baka kung meron man lang siyang nagawang gano'n, wawasakin niya agad eh. Di ba? Ang purpose kaya gumagawa ang tao, things that can please him. Di ba? Sometimes can ease his pain, can ease his problems, etc. But in God's case, hindi niya kailangan gumawa ng something that can ease his pain because he feel no pain. Di ba? Hindi niya kailangan ng comfort because he is comfortable being God. Kaya, the only reason left for Him to create man is for the man who He created to please Him. Yun lang, wala nang ibang purpose ang Diyos. But, most of us do not understand how to please God. Hindi natin alam kung paano natin siya mapapaligaya. Siguro kayo nag-asawa para kayo lumigaya. Walang nag-asawa para makonsumi. Siguro, I suspect, sino sa inyo nag-asawa para makonsumi araw-araw? Wala eh. Yung to please yourself. Kaya nga, pumipili ka nung gusto mo, to please yourself. Yun lang naman ang layo ng Diyos, very simple sa tao. Para siya, bigyan ng tao ng pleasure. Ang tao, yun ang kanyang, the very reason of his existence. Kaya niya tayo binuhay sa mundo. Because if we are dead, like stones, the stones, yung mga inanimate objects, wala tayong magagawang anumang ikaliligaya ng Diyos eh. Kaya tayo binigyan ng buhay at tayo nabubuhay para tayo magpaligaya sa Diyos. Ayaw nga ng Diyos na gamitin natin ang ating buhay sa ibang bagay eh. 1 Corinthians, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kayo ang wika'y binili sa halaga. Luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Glorify God by your bodies. Tamo? To glorify God is to please Him. Kaya meron tayong obligasyon dito sa ating katawan. Hindi natin gagamitin ito to please ourselves. We will use our bodies to please God. And if our plans, kung ang ating ways displeases the Lord, hindi tayo magiging karapat-dapat sa Kanya. Ngayon, para tayo maging dapat sa Kanya, kahit itakwil natin yung ating sarili just to please Him, yun ang kailangan natin. Sabi ni Jesus Christ, ang sino mang gustong maglingkod sa akin, that is 9:23 of the book of Luke, sa Lucas 9:23, ang sino mang gusto maglingkod sa akin, sabi niya, ay itanggi ang kanyang sarili. Tapos sabi niya pa, ang mag-ingat ng kanyang buhay, mawawalan nito.
Pero ang mawalan ng buhay dahil sa akin, maiingatan yun. Meaning, talagang ang gusto ng Diyos, please natin siya to the extent na yung ating buhay puhunanin natin. Di ba? Maaari sabihin natin, malupit naman ng Diyos. Bakit pati buhay namin gusto niyang gamitin namin to please Him? Kasi readily He can change that to everlasting life. Hindi naman kalupitan yon. If you lose your life because of Christ, you will find it. But if you find your life, you will lose it. Ang sabi ng Biblia. Meaning, the message is clear. We have to please God. Even though if it will cost our own lives, just to please Him. Walang ibang message ang Biblia. Ngayon, ang lahat ng batas ng Diyos, sumusuporta ron. Ang batas ng Diyos is to preserve life because life pleases Him. When you are alive, you can please God. When you are dead, you can please Him no more. Pakinggan nyo sa awit. Ang Hades ay hindi basa. Sapagkat hindi ka maaaring purihin ng libingan. Hindi ka maaaring ipagdiwang ng kamatayan. Hindi ka pwedeng purihin ng libingan. Ang patay hindi makakapuri sa'yo. The dead cannot please Him. Kaya, God preserves life to preserve His pleasure. Tignan nyo ang batas niya, Medyo malalim-lalim kasi ito Ang batas niya, love your fellow man. Love your enemies. Thou shalt not kill. Thou shalt not murder. Help the poor. Lend them a helping hand. All those laws of God goes into one thing. Alin yun? Yung preservation of life. Because a person alive can please Him, whereas the dead person cannot please Him. Yun po ibig ko sabihin. Isipin nyo lahat ng batas ng Diyos. Papunta lang sa isang bagay ang batas ng Diyos. To preserve life. Honor thy father and thy mother. Ayan. Sabi, thou shalt not kill. Thou shalt not steal. Lahat yon is intended to preserve life. Para habang buhay, makakapuri ang tao sa Diyos. Pagkapatay na, hindi na makakapuri. Ang Diyos natutuwa pag nagpupuri ang tao sa Kanya. At pag nakita ng Diyos na tapat ka, yun sa Kanyang plan, there is an exaltation that is to come. Ang tao from his lowly state of being, bibigyan niya ng immortality so that we can please Him forever. Pakinggan nyo. Sa Apokalipsis, dapat kang purihin, pasalamatan, sambahin, na nagsasabi ng malakas na tinig, karapat dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kaluwalhatian at pagpapala. Sa 7:12 na nagsasabi, siya nawa, pagpapala at kaluwalhatian at karunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan nawa ang sumaaming Diyos magpakailanman. Siya nawa. Yun ang intent of giving a person an eternal life. Kaya tayo bibigyan ng buhay na wala hanggan so that we can continue glorifying and pleasing Him in the world to come. Ayan. Siguro maintindihan ninyo kung bibigyan ko kayo ng halimbawa dito sa lupa. Bakit ang artista ay mahal ng tao? Alam nyo ba na wala nang lucrative business dito sa mundo other than show business? Di ba? Ang mga artists are the highest paid. Yung mga artists. What do? They please us. Hindi ba? Hindi ba? Kaya sikat na sikat si Dolphy. Kaya kumita ng maraming milyon si Dolphy. Just for the simple thing na siya ay nakakapagpalugod sa tao.
Mahal yung bagay na yung isang tao'y palugurin mo just to please a person. Actually, meron nga kasabihan, it is hard to please everybody. But everybody wants to be pleased. Kaya nga mga artista, mga singer, mga entertainers, yung mga entertainment world, yung mga recreational facilities, ang mamahal ng mga yan, just to please a person. Gumagastos ng billions ang mundo para sa pleasure. Nararamdaman ng tao ang halaga ng excitement and pleasure. Kung sa tao mahalaga yon, mas mahalaga yon doon sa may-ari ng lahat ng kabutihan, ang Diyos. Yan po. Kaya, if the way of a man pleases the Lord, pagka ang mga lakad ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon, Kanyang tinitiwasay sa Kanya, pati ng Kanyang mga kaaway. Pagka pala ang lakad mo nakakapagpalugod sa Diyos, pati kaaway mo, papayapain niya, titiwasayin niya. Pati si Satanas, di ka malalapitan. Ang number 1 kaaway ng tao, si Satanas Pero pag nakakapagpalugod ka sa Diyos, puwera, hindi pwedeng lumapit si Satanas. Kita nyo? That is the importance of pleasing the Creator. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.